Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati mula dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Global na Tayo at ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Ang programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service ay ika nga po sumasa inyo Monday to Friday. Ayan, ano po, alas 10:30 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga oras sa Pilipinas. Ano po? Kami po ay isa sa mga himpilan, ang Radyo Pilipinas World Service ay isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Kami po yung nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live sa inyo po mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gaya rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live real-time audio streaming. Yan, i-download nyo lamang ang ating PBS Radio app. Ano po sa inyong mga cellphones, sa smartphones o sa iPhones. Sa smartphone, of course, punta lamang po kayo sa Google Play. At sa iPhone, punta po kayo sa App Store. At sa mga browser niyan, i-type nyo lamang e-box PBS Receiver. E as in Elephant, V as in Victory, O as in October, and X as in Xerox. At pag na-download nyo na po yan, tap nyo lang at makikita nyo na ang mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Kabilang na dyan ang Radyo Pilipinas World Service. Kasama pa rin po namin naglilingkod sa inyo sa mga oras na ito sa ating Master Control, si Mr. Milo Jonela. Kasama pa rin si Ms. Susan Aizon. Sa ating Wirecast, of course, nandiyan pa rin si Hero at ang ating ikang controller sa ating Wirecast, walang iba kundi si Justin. At ang ating executive producer, siyempre nandiyan pa rin si Miss Stephanie Vicente. Mahalaga po ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Ngayong araw at umagang ito dito sa Pilipinas sapagkat may magandang balita tayo sa likod ng mga ingay politika dito sa bansa natin ngayon. Sa mga sunod-sunod na mga ingay politika, kontrobersya, patungkol dito sa mga anomalous flood control projects, sa mga nagiging pahayag ng mga politiko, lalo na ni Senator Amy Marcos, tungkol sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., katakot-takot po ng mga problema, katakot-takot ng mga issue na hinaharap po ng ating gobyerno sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. At kasabay pa niyan, yung paghina ng ating ekonomiya, sinasabi nga po ng ating mga economic managers, baka humina ang ating ekonomiya, baka hindi ma-meet yung gross domestic product target na I think 5.5 to 6% ngayong taong ito. Baka ito'y pumalo lamang sa 4 to 4.5% GDP growth. Pero sinasabi nga po ng mga ibang mga economic analyst, hindi lang naman tungkol sa anomalous flood control projects, issue ng korupsyon, nagiging issue ngayon sa sentiment ng mga investors. Marami pong mga issue pa rin are coming into play. Unang-una, yung mga sunod-sunod po na mga bagyo, yung sunod-sunod na mga kalamidad kung saan nai-stomp yung growth ng ating agricultural industry, ating agricultural products, na de-devastate ang ating mga agricultural regions. And we know for a fact na malaki rin naman ang percentage ng ating agricultural output sa ating gross domestic product. And speaking of our agricultural products, may maganda tayong balita. Anong magandang balita ito? Mukhang nagbabago na ang isip ni US President Donald Trump tungkol sa pagpapataw ng kanyang mga taripa sa iba't ibang mga bansa, partikular sa kanyang mga allied countries. Dahil ang magandang balita, mukhang hindi na tayo papatawan ng 19% na taripa ng Estados Unidos pagdating sa mga agricultural products. Kasi sabi po ng US, lahat ng mga agricultural products na hindi tumutubo o hindi grown sa US o wala makikita, halimbawa pineapple, kung may pineapple din sa US, tumutubo doon o napaparami doon, tapos may pineapple tayo dito, pag pinasok mo sa US, may taripa. Ganun ba ang explanation doon? O halimbawa, may kaimito tayo. Kaimito.
pero walang kay Mito sa US. Ibig ba sabihin, pag pinasok natin yung kay Mito sa US, walang taripa? Saging, halimbawa, banana. Mahilig ang mga foreigner sa banana. Si Step, mahilig sa banana. Lalo na yung malalaking banana. Mahilig yan. Yung, anong tawag kasi doon? Yung, yung latundan, lakatan. Yung mga ganyan. Ayaw niya nung senyorita, yung maliliit. Ayaw niya ng maliliit na saging. Gusto niya yung malalaki, yung lakatan, mga pang-import, export, mga pang-export ng mga banana. Halimbawa, walang banana na ganun sa US. At tayo nagpasok ng banana sa US. Ibig sabihin, walang taripa yon. Yan. Alamin natin mula sa ating economists, ating mga financial at economic experts. Kasama po natin ngayon, live from Canada. Walang iba kundi si Dr. Michael Batu. Dr. Batu, magandang umaga po. Si Raysan Pangpolit ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga sa iyo, Ray. At it's been a while. At magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Yes, indeed. It's been a while, Dr. Batu. Pero mukhang itong muli natin pagsasama sa Himpapawid, medyo may magandang balita tayo for the agricultural sector dito sa Pilipinas. Confirm lang po natin ito na ang US hindi na magpapataw ng taripa sa mga agricultural products not found in the US or not grown in the US. Pero pag pinasok mo, halimbawa, tulad ng sinasabi ko, saging, wala namang, I think, banana plantation o industry, something sa US na saging, ibig ba sabihin hindi na yun papatawan ng taripa. Tama po kayo dyan, Ray. No? Yan yung tinatawag natin reciprocal tariffs. At naging zero na yung reciprocal tariffs ng Estados Unidos sa mga agricultural products na hindi kakompetensya ng US. Yun yung mahalagang aspeto ron. Yan yung tinatawag natin mga non-competing products. So kagaya nung halimbawa mo kanina, yung sa kaso ng saging o kaya kay Mito, no, wala namang kay Mito sa Estados Unidos. So pag nag-import sila galing sa Pilipinas, zero tariff na yun. So magandang balita yan sa ating mga negosyante at sa mga manggagawa sa mga sektor na yan. Magandang balita yan kasi mawala na yung uncertainty with regards dun sa kaso ng mga taripa. Maganda yan sa business din. But we're only talking about agricultural products, Dr. Batu? Yes, that is correct. Yung sa kaso naman ng semiconductors, hindi pa rin zero yung reciprocal tariffs doon. Kasi alam naman natin na ang Estados Unidos, they're very keen on bringing back the semiconductor industry sa mainland United States. So yan ang gusto mangyari ni Donald Trump. Kaya sa kaso ng semiconductors, that is still under negotiation. So meron pa rin reciprocal tariffs doon, unfortunately. Okay, kanina nagawa natin na example Dr. Batu, kay Mito, which obviously wala yata talagang kay Mito doon na tumutubo, and banana. Pero what about, halimbawa, sabihin natin ibang mga products na tumutubo na agriculturally grown sa US na meron dito sa Pilipinas, included pa rin sila sa taripa. Ang example ko niyan, Ray, sa kaso ng asukal. Kasi asukal may separate, may quota yan. Mm-hmm. So ang US meron silang quota sa asukal. So that is a separate issue. No? Kasi alam naman natin, the Philippines produces sugar. We also export a bit of our sugar para makamit tayo ng quota sa US. Pero ang US din kasi may sugar industry. No? So merong ganong dynamics yan. No? Tandaan din natin that the United States also imports some of their agricultural products sa mga ibang bansa. Kagaya halimbawa sa Latin America, sa kaso ng saging. No? In fact, kung pumunta ka sa mga market sa US, makikita mo some of the bananas there or fruits, are made in Latin America. So meron din tayong kakompetensya dyan. Bagamat may mga malaki-laking porsyento din ng kanilang mga ini-import na agricultural products galing sa atin, lalo-lalo na rin sa coconut. Yung coconut malaki yan yung coconut oil, yung desiccated coconut. Malaking sektor yan, Ray, no? At malaki yung pakinabang nila dito kasi bahagi na rin sila dito sa zero reciprocal tariffs ng Estados Unidos. Okay. Pero paano yun, Dr. Batu? Of course, Pilipinas lang ba ang makaka-enjoy ng zero tariff sa agricultural products? Kasi ang sinabi ng ang US government, sabi, basta anumang agricultural item na hindi tumutubo o hindi nag-grow sa US, katulad nga po ng copra, yung coconut products, banana, halimbawa, kay Mito, pag pinasok ng Pilipinas sa US, walang taripa. Pero
Of course, hindi lang naman po Pilipinas ang merong kaimito. Hindi lang Pilipinas ang merong banana na mga kalapit na bansa ng Pilipinas ito sa Southeast Asia. They also have the same products, agricultural. How can we, yung bang mga bansang yun, halimbawa from Thailand, Malaysia, Indonesia, let's say, sabihin na natin Myanmar o what, yung mga ibang bansang ito that have the same agricultural products will also be able to enjoy the zero tariff? Yes. Sa kaso ng mga produktong yan, kasi ang naging parang polisiya ng Estados Unidos, kapag ka hindi kakumpetensya yung produkto, no? So kumbaga walang hindi nila pinoproduce, kaya example mo nga nung kay Mito o kaya ng saging, ay binabana ito to zero. So that is hindi lang Pilipinas ito, no? Marami ding mga bansa. So ibig sabihin, yung mga kakumpetensya nating bansa, no, na producer din sila nung mga produce natin, sila din makikinabang din dito. So, babalik tayo, Ray, sa issue ng competitiveness ng ating mga pinoproduce. So, ibig sabihin, makakapag-produce ba tayo sa mas murang presyo? Kasi magkakatalo na yan sa presyo, Ray. Kasi kung zero na yung reciprocal tariffs, magkakatalo na yan sa presyo. Kung sino may mas pinakamura na makakapagbenta. No, halimbawa, sa kaso ng kaimito o sa kaso ng saging, in most cases, sa kaso ng, to be specific, sa case ng banana o at saka pineapple, yung mga produkto na yan, ang very competitive dyan is yung mga Caribbean countries kasi malapit sila sa US rate. Yung cost of production, yun, tsaka yung transportation cost din, mas mababa kasi maglapit lang sila. Imagine tayo, no, from the Philippines going to the US, you have to cross the Pacific just to bring the products there. No? So medyo malaki-laki yung transportation cost na kinakailangan mo dyan. At that hinders din our competitiveness. But wala tayong magawa dyan because distance, wala naman tayong magawa, no, na napunta tayo sa kabilang side ng Pacific Ocean. But nonetheless, para ma-improve nyo yung sector dyan, kailangan maibaba mo rin talaga yung cost of production para maging mas competitive din tayo. So doon tayo magko-compete ngayon with other Southeast Asian countries or other countries that produces the same agricultural products as in the Philippines na ipapasok sa taripa, maibaba yung cost of transportation. At the same time, may taas yung kalidad ng produkto. Yes. And it doesn't end there, Ray. We also have to diversify our markets. Ayun. Kasi kung makikita natin na the United States is our major trading partner in terms of sa exports. Sa imports naman, ang pinakamalaki natin is galing China. So ibig sabihin, as far as exports are concerned, there are still big markets to be tapped. Kagaya. Okay. Sige. Alright, naputol ba yung ating linya? Medyo nagkaroon lang tayo ng communication issue with Dr. Michael Bato. Pero ayun nga, sinasabi ni Dr. Michael, malaking tulong sa ating agriculture sector, sa ating ekonomiya, itong hindi pagpapataw ng 19% tariff sa mga agricultural products mula sa Pilipinas papasok ng Estados Unidos. Lalong-lalo na yung mga agricultural products na dito lang sa Pilipinas tumutubo at hindi nakaharvest o tumutubo sa Estados Unidos. Pero ang ano diyan is hindi lang naman tayo yung bansang may banana plantation. Hindi lang naman tayo ang bansa na nakakapagpatubo ng kaimito. Hindi lang tayo ang bansa na nakakapagpatubo ng pineapple, di ba? Marami tayong mga kalapit na bansa. Halimbawa tulad ng Indonesia, Malaysia, sabihin na nating Singapore, di ba? Myanmar, iba pang mga bansa katulad ng sabihin na nating Taiwan, meron din silang agricultural products. Okay? Alright, sige. Pero tayo dito sa Pilipinas, ang kailangan nating gawin is to, sabi nga ni Dr. Bato, is to make our prices competitive laban sa iba nating laban sa iba pang nating mga kompetensyang bansa dito sa sa Southeast Asia or sa Asia, para maging successful yung ating agricultural products, lalo na wala na itong 19% tariff. Okay? Paano? Ang sabi nga ni Dr. Bato is kailangan makagawa tayo ng paraan na maibaba yung logistical cost, tapos mapa-improve pa natin, mapaigi natin yung produkto ng ating mga agricultural products, at the same time mag-diversify. Mag-diversify tayo ng markets na hindi lang sa US market. Andyan ang China. Sabi nga ni Dr. Michael Bato,
malaki rin ang demand sa China ng mga agricultural products. Okay? O yan, kaya't it's going to be a very competitive aspect. Okay? Pero ang magandang balita, wala nang 19% tariff sa mga agricultural products lang. Pero yung iba pang mga produkto na namamanufacture natin dito sa Pilipinas, tulad ng mga semiconductors, medyo meron pa rin taripa. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mahilig ka bang kumanta? Ba't di papatulan ang pagsuyong nagkulang? Bukod sa pinagagaan ng iyong pakiramdam, ay pinalalakas pa ang iyong lungs. Ang pagkanta ay nakakatulong din para labanan ang iyong stress at ikaw ay makapag-relax. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng iyong memorya at pag ikaw ay nakakaranas ng hirap sa buhay. At ang good news, ang pagkanta ay para sa lahat. Let it go! Nasa tono ka man o wala. And here I stand. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol. Meron tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal at Mount Pinatubo, ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Pauman po sa mga sumusubaybay sa atin, medyo nagkaroon tayo ng problema sa ating internet feed kanina, pero we're trying our best to compensate with the issues, pero hindi tayo binitawan ng ating economist all the way from Canada. Walang iba kundi si Dr. Michael Bato. Dr. Bato, magandang umaga muli. Pasensya na po. Walang problema, Ray. It's good to be back again. Yes. Marami pa akong tanong dito sa ating pinag-uusapan. The last time na narinig ko po kay the last line na binitawan nyo kanina is bukod sa pagpapaigi ng ating improve ng mga produkto is we should expand our market, no? We left off from that. Can you explain more on that? Can you elaborate on that, Dr. Bato? Yes, kasi ang nangyayari ngayon, Ray, the United States is our major trading partner as far as exports are concerned. Mm-hmm. Pinakamalaking export partner natin ng Estados Unidos. Ngayon, ang problema is kapag pabago-bago sila ng pulisiya, kagaya halimbawa nung naupo si Donald Trump, biglang ngayon nagkaroon ng mga taripa. This is not the last time that we will be seeing somebody like Trump leading the United States. So, ibig sabihin, kapag sa future nagkaroon na naman ng mga taripa, ay kailangan paghandaan na natin yan. So, paano natin paghandaan? We need to diversify our trade relations. So, halimbawa, may mga malalaking bansa naman rin na pwede natin pag-angkatan ng mga produkto natin. Nandiyan ang Japan. Although Japan, malaking market yan, pwede pa natin pag-ibayuhin yan. Nandiyan ang China, nandiyan ang India. Marami pong mga ibang bansa. At saka nandiyan din siyempre ang ASEAN rin. Mapapalakas pa natin layo ang pagkalakalan natin with ASEAN. Makakatulong po ito in terms of diversifying our trade. Yun, okay. Now, Dr. Bato, sasamantalayin ko na itong pagkakataon nito sapagkat you mentioned kanina, just a few moments ago to diversify the markets. Besides the US, marami. Katulad na rin itong siguro sa pagpasok ng mga free trade agreements ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Tulad ng European Union, United Arab Emirates, including Canada. How is this working, yung free trade agreement with Canada? Yan ay under negotiations yan, in fact, yung isa sa mga ministers namin dito nagpunta diyan sa Pilipinas, I think the negotiations is surrounding trade, sa lalong-lalo na sa agriculture. Kasi malaking market din itong Canada rin. Mga produkto na posible na ating i-export papuntang Canada. By the same token, marami din kami dito mga produkto na pwedeng maikalakal dyan sa Estados Unidos, sa Pilipinas. So, ibig sabihin, isa sa mga pwedeng gawin ng Pilipinas para ma-diversify ang trade is Canada. So, Canada is a big market as well. Pero hindi ito kasing laki, Ray, at kagaya halimbawa ng combine mo kasi yung ASEAN, Ray, malaking market yan. Mas malaki yan kaysa Canada. Pag kinumpine mo yung ASEAN, pero nonetheless, Canada is also a significant player. So maganda yan. Part yan ng diversification strategy natin para mas lalo pang mapalawig at maprotektahan din ang ating trading relations. Kasi nga, pagka may kasabihan, Ray, if you put your eggs in one basket, mahirap yun. So kung Estados Unidos na ka-partner mo, major partner, mahirap yun. Kailangan marami tayong kaibigan para mas maging safe po tayo kapag nagkaroon ng pabago-bago mga pulisiya. Gaya na nakita natin sa Estados Unidos. Okay. Well, this is a good news, yung wala ng 19% tariff na ipapataw ang US. Pero I was just wondering, Dr. Batu, medyo lilis lang ako sa ating pag-uusapan. And I'll take advantage of this time.
Kasi ngayon, medyo marami nagsasabi na ang economic situation dito sa Pilipinas is not doing that well. Dahil nga po sa mga controversies patungkol sa mga anomalous flood control projects, issues ng corruption. And just recently, itong mga naging mga expose ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si President Marcos Jr. Ito po bang mga nangyayari ngayon dito sa Pilipinas, maging ang economic situation ngayon ng bansa, nakakarating din sa inyo dyan sa Canada? Oo, Ray. Alam mo, kanina lang, local po kayong parang evening news dito, napakita yan nangyayari sa Pilipinas, Kasi, syempre, maraming Pilipino dito sa Canada, so marami ring audience yan. Pati yung mainstream media dito, nako-cover din yung mga nangyayari dyan, lalo na yung mga naging protesta nitong yung mga rally na nangyari nitong weekend, Iglesia ni Cristo. So nakita ko to sa aming news dito, So itong nangyayari, Ray, na issue surrounding flood control projects, yung corruption, nakikita na natin, Ray, yung epekto nito sa ating ekonomiya. Ang daming concrete examples yan. Tingnan mo, Ray, yung ating growth for third quarter, napakababa, Yes. Sa 4%. Mababa ito. Kasi dapat tayo, by now, we should be around 6%, Ray. And of course, there are also reasons na beyond the Philippines kasi may mga external headwinds din na nakaka-apekto sa growth. Pero nakita natin na profound yung naging effect ng issue ng corruption and flood control dyan sa paglago ng ekonomiya. Ang nangyari dyan, Ray, mo yung spending ating mga kababayan, medyo nababantay din sila kung anong mangyayari sa politika. Astos. Yung mga foreign investors na nag-aabang din. Kaya makikita mo, medyo yung ating foreign direct investment medyo matumal kasi nga yung mga investor nag-aalangan. At makikita mo yung epekto nito sa ating exchange rate. Makikita mo na yung ating piso humihina ng humihina kasi yung mga puhunan ay hindi dumarating sa atin. Apat, Ray, kung titignan mo yung ating stock market, our stock market is struggling to reach 6,000. Na kung saan yung mga nagdaang taon, umabot pa nga ng 9,000 yan, yung PSEI, yung Philippine Stock Exchange. Yes, that's true. It's struggling even to reach 6,000. So, ano pinupunto ko dito? Ray, the longer this issue of flood control corruption, yung drama sa politika sa Pilipinas, the more na nagtatagal yan, Ray, the more that it lingers, the more na nagsasuffer yung ating ekonomiya. Ray. Yes, yun nga po ang yun nga Dr. Batu ang bukod sa isyong politika ay yung kalalagayan ng economy natin, kaya malakas ang panawagan sa Marcos administration na ipatupad nga itong transparency and accountability. At higit sa lahat, may makita nang makulong, pero sabi naman ni Pangulong Marcos Jr., bago magpasko, hindi raw magiging masaya yung Pasko nung mga sangkot dito, sapagkat meron na makukulong. Actually, meron nang nasampahan ng kaso ang ombudsman dito, at ito na isisimula ng dinggin. Ito na siguro yung hinihintay ng ating mga kababayan, maging ng mga investors natin, both local and foreign, na makitang may nangyayari na dito sa mga investigation na ito, Dr. Batu. Alam mo, Ray, itong ganitong nangyayari sa Pilipinas, it requires a whole-of-nation approach. Kasi sa issue ng korupsyon, okay naman, nag-file sila ng kaso, yung ombudsman, yung mga nasampahan na sa Sandigan Bayan. Maganda yan na nagsisimula na. Ang issue natin dito, Ray, is din yung korte. Kung makaalala natin, yung sa kaso ng PDAF, it took 10 years. At the very least, bago na sentensyahan yung mga personalidad dyan. So, sa kaso ng nitong flood control, gaano magiging katagal ito bago magkaroon ng verdict dito sa mga sinampang kaso. So, sabi ko nga kanina, the more this lingers on, the more that this drags on, it creates a negative impression on our country that hinders foreign investment, for example. So, ibig sabihin, Ray, ng whole-of-nation approach, hindi lang executive ang dapat na kumilos ng mabilis. Nandiyan din dapat yung ating judikatura at saka yung mga korte, na mapabuhis nila yung pagproseso, yung pagdinig, kasi alam mo minsan sa mga korte rin, nagkakaroon ng mga delaying tactics, So, dapat din dyan sa justice system natin mabilis, Hindi sapat na may nasampahan, dapat rin makita natin na talagang may nakulong at nasintensyahan.
Alright, siguro my last question for today, Dr. Batu. Itong pinakahuling GDP growth is nasa 4.4% lang. Way below dun sa ina-expect ng iba. Yung iba kasi nasa 5, between 5 to 6, no? Ang tanong ngayon, Dr. Batu, with all of these things going on, ano sa tingin mo ang maaabot ng GDP ng Pilipinas for the whole of 2025? Will be able to, sabihin na natin, mukhang kung di ako nagkakamali, mismong yung mga economic managers dito sa Pilipinas, sinasabi nila mukhang hindi na kayang abutin yung 5.5 to 6 GDP growth. So saan mo nakikita, saan papalo ang GDP growth by the end of 2025? Alam mo, Ray, kasi titignan natin ha, ang first quarter natin nasa 5.4, second quarter natin 5.5, third quarter 4. Inaasahan ko sa fourth quarter, magiging mas taso sa 4%. So, pwede itong lumaro somewhere between 5.6 to 5.4. So, after everything has been said and done, ang tansya ko dito rin, by the end of this year, kumbaga para sa 2025, nasa 5.3, 5.4% tayo. 5.3. So mas mababa ito sa forecast, Ray, mababa ito sa target, no? Kung babasahin natin yung Philippine Development Plan, ang target growth natin, we should be somewhere between 6 to 7%. Okay. So mababa talaga ito, and makikita natin dito rin yung epekto ng korupsyon. Makikita natin rin dito rin, sama muna yung epekto ng mga bagyo, kasi marami rin dumaang bagyo sa atin, diba? Itong taon na to, so compounded na yan. Sama mo pa yung nangyayari sa labas ng bansa, yung issue nga ng mga taripa, yung mga kaguluhan, yung geopolitical events sa ibang mga bansa, nakaka-apekto din yan sa atin at humihila yan sa paglago ng ating ekonomiya pababa. So I think this year, yung growth natin matumal, no? Magiging mga nasa 5.3, 5.4% yan. Everything that has been said and done, no? And it's way below the target set of the Philippine Development Plan. Pero ang hope natin, Ray, is come 2026, pag nakita natin na may mga nakulong na, nakita natin na umaandar na yung mga kaso, babalik yung kumpiyansa ng mga investor, babalik yung kumpiyansa ng ating mga mamamayan na gumastos muli, saka natin nalalabing muli ng ating ekonomiya ng mas mahigit kasi nakita natin. So can we say, Dr. Batu, with all of this political noise, all of these challenges facing the Philippine economy, all of these headwinds, both internal and external, can you still see ang array of hope na mag-i-improve tayo, lalo na pagdating nitong end of 2025 going into 2026? Of course, there's always light at the end of the tunnel, Ray. The only issue is how long do we get to that end of the tunnel? So that is mainly dependent on political will of people who can move things. No? Halimbawa, ang ating Pangulo, nasa political will po yan ng ating Pangulo, kung talaga po may mga mapapakulong, may mga mapapapalit dito sa Pilipinas, no? Para harapin yung kanilang mga sinampang kaso sa kanila. That all depends on political will, Ray. Kailangan may makitang nangyayari yung mga investor. Kailangan may nakitang nangyayari yung mga nag-o-observe. Kasi kapag walang nangyayari, mahirap yan, Ray. No? Kailangan kumilos. No? So, maganda yung nakikita natin na may mga nakasampahan na ng kaso, nakikita natin na umaandar na itong mga final na cases, maganda ito. Pero at the end of the day, people are waiting for actual results. Yeah. No? Hindi sufficient yung kagaya nun na naglagay sila ng website, Ray, no? Isumbong mo sa Pangulo. That's a good start, no? Pero nakita natin na parang nakukulangan yung tao. Nakukulangan. So, ngayon nakita natin sa mga rally, they were actually asking for people to be jailed, no? Kailangan may mga makulong. So, yan ang inaantay natin, Ray. Now, going to the end of the tunnel, yung sinasabi natin light at the end of the tunnel, that would depend on how fast and quick the government is in terms of resolving this issue of graft and corruption surrounding infrastructure projects. And with that, Dr. Batu, again, maraming salamat. We highly appreciate your time, your professional insight and views on the matters being discussed. Thank you very much, Dr. Batu. Thanks for having me, Ray. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang Pilipinas. Ang ating pong economist all the way from Canada, Dr. Michael Batu. And with that, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang
global na tayo. Good news ha, para sa ating mga agricultural farmers, sa ating agricultural sector. Ulitin ko, ang main point ng ating interview kanina with Dr. Batu is yung paglilift ng US, ng Estados Unidos, o pag hindi na pagpapataw ng 19% tariff sa mga agricultural products mula dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Ang point kasi doon, liwanagin ko lang ha, ililift na ng US, hindi na sila magpapataw ng 19% na taripa sa anumang mga agricultural products na hindi tumutubo o hindi na ha-harvest sa loob ng Estados Unidos. And by that, marami tayong mga produkto dito sa Pilipinas, sa agricultural sector natin, na hindi locally grown sa Estados Unidos. Like for example, banana, kaimito, ano pa bang dito? Atis, di ba yung mga ganun? Atis, wala akong nakikitang Ewan ko kay Ate Susan, matagal siya nasa US, matagal siyang nasa San Francisco, Del Monte, Quezon City. And saka sa New York, palipat-lipat yan San Francisco, minsan pupunta ng New York, sa Cubao, ganyan, yung mga ganun ba. Anyway, pero atis, wala akong nakikitang atis. Wala naman yata tumutubong atis sa Estados Unidos. Lalong walang tumutubong kopra, nyog sa Estados Unidos. Di ba? I don't know, I might be wrong, pero wala, hindi ko alam. So, yung mga ganong klase ng mga produkto at iba pa, maaari nang pumasok sa Estados Unidos nang walang taripa. Pero the question is, hindi lang naman ang Pilipinas ang may mga produktong agrikultura na hindi nakikita sa Estados Unidos. Ang bansang Thailand may mangga sila. Ang bansang Thailand may saging sila. Ang bansang Thailand, di ko na alam kung meron silang kaimito sa Thailand. Pero marami rin silang produkto na tumutubo sa kanilang bansa na tumutubo rin sa Pilipinas. Kaya ang tanong ko nga kay Dr. Batu kanina, paano ngayon yan? So, ibig sabihin, ang mga approach dyan, unang-una, bawasan o we make ways na ibaba yung logistics cost mula dito sa Pilipinas papunta ng US. Pangalawa, i-improve natin yung quality ng ating mga pinapadalang produkto sa Estados Unidos. Pangatlo, mag-diverse tayo ng market, sabi nga ni Dr. Batu. Dahil hindi lang naman US ang market na pwede nating puntahan. Marami pang malalaking markets tulad ng China, Japan, South Korea, maging sa Canada. Okay? So at least makakahinga-hinga tayo ng konti sa amin sa agriculture sector. Maraming salamat po sa ating mga nakaagapay, sa ating Global na Tayo team. Mula po sa ating Master Control, si Mr. Milo Jonela. And of course, kasama pa rin si Miss Susan Aison. At of course, ang ating Wirecast operator, si Mr. Hero. At sa ating live audio streaming, si Justin. At ang ating executive producer, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Pero bago ako magpaalam, please like and follow our official Radio Pilipinas World Service Facebook page and subscribe sa ating pong Radio Pilipinas World Service YouTube channel. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipino saan mang panig ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.